Kung mahilig kang magsulat, gumawa ng kanta, at di mo alam kung paano gumawa ng chord progression or gagawaan ng tono yung sinulat mo, panoorin mo to mga master, makakatulong to sa'yo. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research. Experience, nasa sa inyo na yan. Kung susundin nyo to o hindi, ang mga tinuturo ko. Let's go! Mahalagang malaman ito mga master, na yung family chords is yung pinaka-importante nating malaman as beginners. Dahil itong mga family chords na to, sila yung pinaka-general foundation ng lahat ng mga kanta. Mapalabsong man yan, rock yan, depende sa'yo kung ano nang gusto mong genre. Dito yan sa family chords bumabase. For example, meron kang nasulat na kanta. Then gusto mong lagyan siya ng tono or chord progression. Itong specific na video na to is ituturo ko dito mga master kung paano ito gamitin. For example mga master, meron tayong family chords ng... Sa family chords natin na G major, meron tayong G, A minor, B minor, C, D, E minor at F sharp diminished. Kasi relative yan sila mga master. Or meron silang harmonic function. Kasi lahat ng nasa loob ng nota nitong mga chords na to is nagsishare lang sa iisang scale. G major scale. Ito yun, no? Yung mga chords na to sa family chords is merong relate dahil sa kanilang triads. Yung triads, yung nasa loob mismo ng chords. So ito, meron tayong nilagay dito 1, 3, 5. Yan yung kasi yung formula ng triads. So pansin nyo sa loob ng ating G, meron tayong G, B, D. Sa ating A minor, meron tayong A, C, E. Sa ating B minor, meron tayong B, D, F sharp. Sa ating C, meron tayong C, E, G. Sa ating D, meron tayong D, F sharp, A. Sa ating E minor, meron tayong E, G, B. At sa ating F sharp diminished, meron tayong F sharp, A, at C. So lahat ng yan is ayon lang lahat sa tinatawag na G major scale. Yan, ito yung nasa baba, yung G major scale. Dahil sa root natin na G or yung ating center key na G. Kung napapansin nyo, dito tayo tignan natin yung kanilang 1 lahat, ito. So, ito yung pagkakasunod ng mga nota. Meron tayong G, A, B, C, D, E, F sharp. Yun yung ating major scale na G. Yan, tinutukoy niya. Then, yung kanilang third, kung napapansin mo, B, C, D, E, F sharp, G, A. Tinutukoy din yon yung G major scale. Nag-start lang tayo dito sa third. At sa kanilang fifth naman, tignan nyo, meron tayong D, E, F sharp, G, A, B, C. Lahat ng ito is kumukonek lang talaga silang lahat. Kaya ang tawag sa kanila is harmonic function. Kaya ito yung dahilan kung bakit ito yung pagkakasunod ng mga chords. Hindi pwedeng gawin natin tong major, yung A natin dito na minor, at hindi rin pwedeng gawin natin tong E major, ito yung E minor dito. At itong ating C, hindi rin natin pwedeng gawing C minor. Gagawa lang natin yun kung gagawin natin yung tinatawag na voicing. Yan, voicing na yon na ilalagay natin sa chord progression. Or tinatawag din ng iba barrow chords. Yung wala sa family chords tapos ilalagay, barrow chords yun. Pero as beginners, ito yung pinaka good start na aralin natin. Kasi ito yung pinaka simplest, easy way na makakagawa ka ng chord progression sa mga sinulat mong kanta. So ito na mga master, kung paano gumawa ng kanta. Ang gagawin mo, kukuha ka ng mga kombinasyon. Yan. Kombinasyon kung ano yung gusto mong chord progression. Yung mga common na combination is meron tayong G, yan, or tinatawag na 1, 5, 6, 4. Yan. Or meron tayong G, D, E minor, C. Yan yung mga common eh. Isip mo'y litong-lito sa mga panahon nais mong malimot. 1, 5, 6, 4. Meron pang isang common yung 1, 6, 4, 5.
or G, E minor, C, D. Hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Dito sa mundong walang katiyakan. Yun siya yung mga example mga master ng chord progression. Sana maliwanag yun sa inyo mga master. Ngayon, dahil may sinulat kang kanta, so example lang ito, dito natin kukunin. Halimbawa, gagawa ka ng chord progression. So, para sa akin ngayon, gagawa ako ng chord progression na G, B minor, yan, E minor, at C. So, meron akong 1, 3, 6, 4. Ito yun. 1, 3, 6, 4. At depende na sa'yo kung anong gusto mong genre. Pwede ka rock. Pwedeng gawin mo siyang plucking. Yan. Drum. Reggae. Para makapag-create ka ng melody. Or mailalabas mo yung mga sinusulat mo. Malalagyan mo siya ng tono. Dahil unique tayo, iba-iba tayo ng interpretation sa isip natin, naririnig natin. So, ito yung naririnig ko na tunog out of dito sa aking ginawang chord progression ngayon. La 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 la. Yun. Sample, sumulat na ako ng kanta. Ito, mahal ka ng Diyos, di ka niya iiwan. So, ang gagawin ko, ilalagay ko na lang kung saan ako lilipat or saan maglaland yung aking mga chords. Ulitin ko yung aking ginawa kanina. La 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 la. Ngayon sa lyrics na, mahal ka ng Diyos, di ka niya iiwan. Mahal ka ng Diyos, B minor, di ka niya, E minor dito, iiwan. So dito ang C sa huli ng ating letra, yung 1, iiwan. Dito nagbagsak. So ito na yung ating chords na ginawa. Yung chords natin ni 1, 3, 6, 4. Nasulat na natin, nalagay na natin sa kanta. Mahal ka ng Diyos, di ka niya iiwan. Di ba? At kaya mga master, mahalaga na alam natin yung lahat ng mga family chords, any key. Kasi syempre, ito, key ko ito. Nasa key of G. Paano ngayon? Halimbawa, kung isa lang yung alam natin na key of G lang, at merong kakanta babae. So, paano natin gawin yon? Or hindi tayo kaboses. Siyempre, iba-iba naman tayo ng vocal range. Yung pitch natin, iba-iba. Diba? Pwede mo tong taasan or pwede mong babaan. So, kaya, mahalaga na alam natin lahat ng mga key sa family chords. Example, itong nagawa natin, i-transpose natin siya sa key of C. Ganito siya.
Yan, sinulat ko na dito yung family chords ng C. So, meron tayong C, D minor, E minor, F, G, A minor, B diminished. Ang susundan lang din natin yung kanyang chord progression kanina na 1, 3, 6, 4. So, sa ating key of C, meron tayong 1, 3, 6, 4. Or C, E minor, A minor, at F. So, ilalagay natin dito. Yan, ito na siya. C, E minor, A minor, F. So, ganito na siya. Mahal ka ng Diyos, di ka niya iiwan. Yan. Medyo mataas sa akin. Yun yung sinasabi ko mga master, na kailangan alam din natin talaga ng lahat ng mga family chords. Kasi pag i-transpose natin sa boses ng kakanta, magagawa natin ng paraan. At bibigyan ko kayo ng tip mga master, bonus, para malaman nyo kung ano talaga yung key na abot nyo lang. Yan, kung paano mag-transpose, kasi hindi naman pwedeng paula-hula lang tayo ng key. So ganito siya. So ito na siya yung example ko mga master, yung ating mga key. Ito mga key to mga master ha. So meron tayong C, D, E, F, G, A, B. Balik lang din tayo sa C. Yan. So, dito na masasagot kung ano ba yung mataas na key at mababang key. So, ito siya mga master. Kung ang kanta natin kanina is nasa G tayo, ito G. Yan. So, ito yung ating original na key. Yan. Pag mag-transpose tayo, example, mataas yung key, hindi ko abot. Yan. Pag gusto nating babaan, is dito lang tayo kukuha. Yan. Sa dalawang yan. O pwede tatlo. Yan. Depende sa'yo. Pero normally, nakukuha na agad pag F. Yan. Tatlong mga chords, mga key, para maabot mo yung gusto mo lang na tunog na abot ng boses mo. At baliktadin natin. Halimbawa, mababa sa'yo yung key na G. So, kukuha ka naman ng tatlo pataas. Yan. Hanggang tatlo lang. Yan. Kasi sobrang taas na to, hindi na kaya yan. So, nakukuha naman yan, dito pa lang sa A, makukuha na. Ganun siya mga master. Kung ano yung nasa gitna, yan. Kung ano yung nasa gitna, yan yung basihan mo lang. Example, baguhin natin yung ating basihan ngayon na G. Gawin nating C. Yan. So, basihan natin yung C. O. So, pagbabaan natin yung C, dito tayo kukuha sa baba. Yan. Either B, A, G. Yan. At pagtaasan natin yung C, siyempre, ito yung ating mga nota is pabalik-balik lang yan. So, pag tinaasan natin to, i-continue lang natin yung sulat. Yan. O, sulat. E, F. Yan. So on, so forth. So, kukuha ka lang din dyan sa tatlo. Depende sa'yo. Pero normally talaga, nakukuha lang agad yan ng isa. Yan. Isang key to another. Basic lang to mga master. Siyempre meron tayong mga sharp para precise ka talaga sa yung tunog. Pero ito basic lang ito for starter. Kasi siyempre meron namang precise talaga sila sa tunog. Magtaas lang tayo ng konti, so mag C sharp tayo. Yan, mga ganon. Pero later on maunawaan mo na yan pag malalaman mo yung concept nito. So, walang mataas at mababa na key. Kasi nagko-continue. Depende yan sa ating boses. Yan. Kasi yung lahat ng mga key na to is naka-neutral lang lahat yan. Depende yan sa'yo. Yan. Sa kanta natin kanina, di ba na kinumpos natin. So, example, babaan natin. Dito ko kukunin yung aking key na C. So, pagbabaan ko siya, meron tayong B dito at meron tayong A. Yan. Example, babaan ko siya, kukunin ko siya sa B. Di ba mataas yun kanina yung aking kinanta na C? So ganito na siya sa family chords ng B. So ito yung family chords ng B. Meron tayong B, C sharp minor, D sharp minor, E major, F sharp major, G sharp minor, at meron tayong A sharp diminished. So ilalagay natin dito sa ating kanta na compose. So meron tayong 1, 3, 6, 4 na chord progression. So ilalagay natin dito yung B. Yan.
B, D sharp minor, G sharp minor, at E. Try natin. For comparison lang yung kanina C. Ito. Mahal ka ng Diyos, di kanya iiwan. Ngayon, yung ating B ngayon, kasi ibaba natin siya eh. So, from C to B, yan. Lumuwag siya ng konti. So, gagawin na natin. Mahal ka ng Diyos, di kanya iiwan. So, para sa akin, medyo mataas pa rin. So, ibaba pa rin natin siya. Yung baba ng B natin, so, A. Ilagay natin sa A. So, ito yung family chords natin ng A. Meron tayong A, B minor, C sharp minor, D, E, F sharp minor, at G sharp diminished. So, meron tayong 1, 3, 6, 4. So, meron siyang A, C sharp minor, F sharp minor, at D. Yon, ilalagay na natin dito. Yan, ito na siya. So, ipi-play na natin siya ngayon. From B, yan, to A. Yan. Diba, napansin nyo, lumuwag? So, pag i-play na natin siya, mahal ka ng Diyos, di kanya iiwan. Yan, mga master. Ganun siya, mga master. At yung chord progression na yan, depende na sa'yo kung ano yung combination mo. Gagaya mo yung combination ko na 1, 3, 6, 4. Yan, depende na sa'yo. Pwede mo rin gawing combination yung 1, 3, 2. Yan, depende yan sa'yo kung ano yung gusto mong chord progression. Basta't nandito ka sa family of chords. Napakahalaga yung family chords, mga master. Kasi ito yung pinaka-foundation. Yung mga adlib na yan, palamuti lang yan ng chord progression, mga master. Trust me. Yung mga adlib, mga solo-solo, hindi muna natin yan dapat inaaral. Kasi mamimiss natin ito. Yung pinaka-foundation sa lahat. Kasi ito yung pinaka-importante. Mag-adlib-adlib ka, mag-solo-solo ka, tapos walang mag-i-strum, wala kang kasabay na ibang instrument, para kang ligaw na nota. Pero, pag itugtog mo tong mga chord progression na to, kahit walang nag-a-adlib, walang nagsusolo, mag-i-enjoy ka. So ito, gagawin ko yung pinakasikat na intro. Di ba boring? Pero pag i-chords ko yan, ang mga lead solo is hango lang din yan dito sa chord progression. Kagaya ng sinulat natin ng mga kanta. Yung mga sinulat natin na kanta, hindi rin yan malalabas pag hindi natin alamin yung sakto na chord progression niya. Kaya napakahalaga ng family chords as beginners. Kaya kung nagustuhan mo itong video na ito, mga master, i-share mo to sa mga kaibigan mo na mahilig magsulat at hindi alam kung paano gumawa ng chord progression gamit ang family of chords. So hanggang dito lang, mga master. Sana makatulong tong video na to, mga master, para sa inyo, mga master. So hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.